Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang pang-10 araw ng paggawa natin ng paliguan dito sa gilid ng sapa. At dito lang yan malapit sa taniman ng aking biyanan na babae. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Good morning sa inyo mga kapugi. Nakabili tayo ng submersible water pump. Ito yung gagamitin natin sa ating paliguan para pampahigop ng tubig. Dahil ayusin pa natin yun mga kapugi. Tapos itong hose para sa pag hindi natin gagamitin yung submersible ay pwedeng gamitin ng aking binan para pandilig doon sa kanyang taniman. Tapos ito, subukan natin kung aabot doon sa ating paliguan mula dito sa bahay. Bali dito ko na ipinadaan sa bintana. Ito nabili nating extension wire. Bali ang sukat na nabili natin ay 20 meters mga kapugi. At tinugtungan ko lang ito ng isa pang extension wire para siguradong aabot dun sa ginagawa nating paliguan. Binalutan ko din pala ito ng plastic bag para kapag umulan man ay hindi mababasa itong ating saksakan. May fish pan nga pala kami dito sa likod ng aking bahay. At ang laman niyan ay tilapia mga kapugi. Kaso ito ay mga maliliit pa. At ang nag-aalaga niyan ay ang aking bilas. Kapag ito ay lumaki na hindi naman niya binibenta, ginagawa niya lang itong pangulam at minsan ay ginagawa din namin pampulutan. At nung nakarating ako dito sa ginagawa natin paliguan ay bigla na naman ditong umulan. May low pressure kasi dito sa amin mga kapugi, pero hindi naman ito tuloy-tuloy at kung minsan nga ay umambon lang. Kaya nga hindi tayo nakapag-vlog ng 2 araw dahil sa nagkaroon tayo ng sipon at pananakit ng lalamunan. Kaya nagpahinga na lang muna ako mga kapugi hanggang sa umukay na itong ating pakiramdam. Kaso nabasa na naman tayo ulit dito ng ulan. Kaya habang nagbo-voice over ako ay medyo namamaos na dito ang aking lalamunan. Pero hindi na tayo sinisipon mga kapugi. At nung natapos ko nang ilagay itong saksakan sa ating paliguan ay sisimulan ko nang alisin ang tubig dito sa loob. Yan. Nagkaroon dito ng putik mga kapugi dahil dito pag umuulan, umagos dito ang tubig. Pinalaliman ko muna dito sa area na ito dahil dito muna natin ilalagay ang panghigop ng tubig. Imbis na hose yung ating gagamitin dito mga kapugi, ay ginamitan ko na muna ito ng guma ng gulong para malakas ang kanyang pag-agos ng tubig palabas. Kung yung hose na binili natin na gagamitin dito, ay aabutin tayo ng siyam-siyam sa pagtanggal ng tubig dito sa loob. Pagkatapos kong isitap itong panghigop ng tubig sa ating paliguan ay umuwi na muna ako para isaksak itong ating extension wire at nagpalitan din dito ng damit dahil nabasa tayo dito ng ulan. Habang inantay kong kumunti ang tubig sa loob, unti-unti ko na din tinatanggal ang mga bato para mapalalim pa natin ito ng husto at patigil-tigil dito ang aking trabaho mga kapugi dahil maya ay nagkakaroon dito ng ulan. Medyo natagalan nga ako dito sa pagtanggal ng tubig kaya tumulong na rin ako sa pagbawas nito. Lakas ng bukal mga kapugi. Hindi basta-basta na aalis yung tubig. Yung bukal dito. Dito yung malakas yung bukal. Yan. Tingnan yung level ng tubig dito. Yan. Diba? Mas pagdating dito mababaw na napakababaw na pero hindi pa rin naalis yung tubig. Ang ganda ng ito. Quality ng mga kapugi yung binili natin na submersible. Kaso dapat yung pinakamalaki yung kinuha natin. Mabagal yung niya. Pero okay naman siya. Hindi niya kaagad nahihigop yung tubig. Pinalaliman ko muna to. Tapos dito mga kapugi, tatanggalin ko to. Pati dito alisin ko. Yan. Babaklasin ko yan dahil magbabawas tayo dyan ng lupa. Tapos yung mga tanim dyan ililipat na lang natin mga kapugi dahil papalapadin pa natin to. Napansin ko kasi nung nakaraan medyo masikip sila dito. Tapos marami din nagsasabi na masyadong mababaw, kailangan pa daw natin laliman. Kaya ito yung gagawin natin. Papalapadin natin to. Kalakas naman ng ng bukali yan. Kaya tatanggalin natin yan mga kapugi. Kaya dito ay sinimulan ko ng alisin ang ginawa kong upuan na gawa sa simento at bato. Makasagabal kasi ito sa paglawak natin ng paliguan mga kapugi. Para bukas ang gagawin ko na lang ay magbawas ng lupa dito banda sa itaas. Medyo nanginaya nga ako dito dahil sa sisirain ko pa ito. Para lalo pag kumanda itong ating paliguan ay kailangan talaga natin itong tanggalin.
Sa ngayon ay papantayin ko lang muna at alisin yung mga bato na nakabaon dito para bukas ay tatanggalin na natin ang mga tuyong dahon dito sa taas at magbabawasan ng lupa dito sa gilid. Mahirap talaga maghukay kapag kulang ka sa kagamitan mga kapugi, lalo pa at mabato yung area na pinaghuhukayan. Kaya tiyagaan na lang sa paggawa natin dito ng paliguan para kapag matapos man natin ito ay atin din ito mapapakinabangan. Hindi ko pa ito gaanong pinalaliman dahil matatambakan lang ito ng lupa kinabukasan. May nagpahinga na muna ako dito mga kapugi at papahingahin ko na rin itong humigop ng tubig at baka may nakabara na ito dito sa loob. Kaya tinanggal ko na muna ito sa saksakan para maalis na natin itong guma na kinabit natin kanina. Meron kasi itong adyasan mga kapugi na pwede mo siyang palakasin o kaya ay pahinain. Kaya sinubukan ko ulit ito sa malinaw na tubig at para mahugasan na din. Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang 11 araw na paggawa natin ng paliguan dito sa gilid ng sapa. At dito lang yan malapit sa taniman ng aking biyanan na babae. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Kinaumagahan ay pumunta na ako dito sa gilid ng sapa para simulan ng palakihin itong ginagawa nating paliguan. Bago ako magbungkal ng lupa doon sa itaas, ay inalis ko na muna dito ang mga malalaking bato para hindi ito matatabunan ng lupa at hindi tayo mahirapan sa paghukay mamaya. At maiksi lang yung video na ginawa ko ngayong araw mga kapugi dahil ang ginawa ko lang naman dito ay puro paghukay ng ating paliguan. Pero bago yun ay inalis ko muna itong ginawa nating bubong para hindi makasagabal dito sa ating ginagawa. Ang daming ang tanim ng mga gulay itong aking biyanan na babae, lalo na itong okra na sobrang napakataba. Pagkatapos ko dito inalis ang mga tuyong dahon, ay inilipat ko itong puno ng pinya. Dito lang din pero sa ibang area. Dito kasi tayo maghuhukay para mapalapad natin ang ating paliguan. Sabi dito ng aking biyanan, ay doon na lang ililipat itong puno ng pinya, dyan sa ibaba sa gilid ng sapa. Nagpatulong din ako dito sa aking bayaw para medyo mabilis dito yung ating ginagawa. Inalis ko din dito yung kawayan na inilagay natin nakaraan at silang dalawa dito ay abala din doon sa ibaba. Nung wala nang sagabal ay nag-umpisa na ako dito magbungkal ng lupa sa itaas. At itong aking bayaw naman ay siya naman yung nag-aalis ng lupa doon sa ibaba. Medyo makapal-kapal pa nga yung ating uhukayan dito mga kapugi. Pero okay lang yan, di naman tayo dito gaano nagmamadali. Ang importante ay mayroong pagbabago dito sa ating ginagawa. Nagpatulong muna dito ang aking biyanan na maglagay ng bato dito na pwedeng madadaanan dahil may bisita siyang pupunta dito kinabukasan mga kapugi para pumasyal dito sa kanyang mga taniman. Hindi pa nga tayo dito makagawa ng tulay dahil pinalaki pa natin itong ating paliguan at nung natapos na kami ditong gumawa ng madadaanan ay pinagpatuloy ko na dito ang pagbawas ng lupa dito sa itaas. Medyo malaki yung ibabawas natin dito na lupa, kaya pati itong puno ng kakao ay atin ding aalisin at ililipat ko na lang din. Kailangan ko kasi dito ng malapad na area mga kapugi dahil itong maliit na ginawa kong paliguan ay gagawin na natin itong maliit na swimming pool. Medyo matagal-tagal nga lang itong matatapos dahil sa malapad din ang area na ating huhukayin. Kapag napalapad at napalalim na pala natin itong mga kapugi, balak ko na itong simintuhin ang kanyang palibot at sisimintuhin ko na din ang kanyang ilalim. Kaya sa paghuhukay natin dito ay tiyagaan na lang din. Napansin ko kasi kapag bato yung ating inilagay sa kanyang sahig ay mabilis lumabo ang tubig, lalo na kapag maraming pumasok para maligo. Nung una kasi mga kapugi, ang balak ko lang talagang gawin dito ay gumawa lang ng paliguan kahit maliit lang. Kaso napansin ko ay maraming gustong maligo dito. Kaya pinagpasyahan ko na lang na ito ay palakihin at subukan pa natin itong palalimin.
Dito ay pinantay ko na kung hanggang saan lang yung ating bubungkalin at balak kong pantayin din dito banda sa ibaba para pwede din natin taniman na anumang klaseng halaman na ating ilalagay. Sa ngayon ay nakapokus lang muna ako sa paghukay para mapalapad natin itong ating ginawang paliguan. At kung nagustuhan nyo itong aking vlog, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. Sa mga nakabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.